Isa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ayan. Batiin nga po natin ating mga kapatiran ng God bless you. Ayan, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise the Lord. At yan nga po, tayo nga po ay dadako naman sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo nakatuon ngayon sa ating series na kung saan ang title ng ating tema ngayong buwan na ito ay yung Kingdom Invasion. No? So last week, ayan, napag-aralan na din natin yan from Pastor Dennis. And ngayon naman, ako naman po ngayon yung tagapagsalita o taya ngayong umagang ito. So I pray that the Holy Spirit will intervene sa kalagitnaan natin at maintindihan natin kung ano ba yung mensahe ng pag-uusapan natin ngayon. And welcome nga po pala sa inyong lahat and welcome din po sa ating mga tagapanood. Ayan. Praise God. So, Kingdom Invasion. So, sa title pa lang makikita mo na parang titulo to ng palabas eh. Parang nakita ko na to before. Pero, this time, pag-uusapan naman natin, ano yung nilalaman ng Bible when it comes to Kingdom Invasion? Ano ba talaga yung dahilan kung bakit dumating ang ating Panginoong Hesus dito sa earth? Diba? Well, we know na namatay ang ating Panginoon at nabuhay muli. At tayo naligtas mula sa ating mga kasalanan. Pero ganun na lang ba? Sapat na ba yun na tayo'y binayaran ng Panginoon at tayo'y mamuhay na para bang okay lang? Di ba? Kasi, napapansin natin na marami man ang taong hindi nakakilala at mayroon din namang mga nakakilala na. Pero, bakit ganun pa rin? Same pa rin ang buhay. Di ba? 2025 na, natapos na yung last year, 2024. And kung titignan natin, ano ba yung ginawa natin noong 2024? Kung ang plano natin ay maging pagpapala ang buhay natin ngayong taon, then hindi natin dapat ulitin kung ano yung ginawa natin last year. Amen? Dahil kung uulitin natin yon, the same na ginawa natin last year, anong resulta? Sa kung anong gagawin natin ngayong taon, ganun pa rin. Di ba? Walang changes. Right? So ngayon sa pag-uusapan natin, alam ko na isa sa mga dahilan, and the first public statement ni Jesus nung siya'y nangaral, ay makikita natin sa Matthew 4:17. And then, sinasabi dyan that from that time on, Jesus began to preach and He said, "Repent, for the kingdom of heaven is near." Now, yung repent na word is very important. No? Some of us, or some of yung iba na nakakaintindi, or ang alam nila ang repent ay pagsisisi. Pero malalim ang pag-unawa natin dito. Malalim ang ibig sabihin ng repent. No? And for the kingdom of heaven is near. Ibig sabihin narito na, malapit na. Kaya sinasabi ng Panginoon, baguhin niyo ang inyong pag-iisip dahil yung repent is change your mind. Ayan. So, balikan lang natin kasi last time hindi ito napag-usapan. Ano nga ba ang different views of repentance? So, meron tayong tinatawag na penance, merong remorse, confession, and metanoia. Okay, ano ba yung penance? Ito yung suffering wherein yung mga taong nakikita natin sa kalsada mga nagpipenitensya. No? Sinasaktan nila ang kanilang sarili sa paniniwala na yun na makakapagtubos ng kanilang mga kasalanan. No? Upang maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Meron naman nagpapapako sa krus. Di ba? So meron naman, ang pangalawa, yung remorse. Ano naman ang remorse? Ito naman yung para bang feeling guilty. Oh, nagsisisi, magsisimba, and then the same thing, pag-uwi, same pa rin ang buhay. And Judas did this. Naalala nyo po? Nung pinagkalulo niya ang Panginoong Hesus, he felt remorse pero hindi siya nagrepent. Okay? Kumbaga, pakiramdam niya nagigilty siya sa ginawa niya, pero hindi siya nagsisi kung bakit niya ginawa yon. Okay? Yun yung pakiramdam na kung saan
Binenta niya ang ating Panginoon, pero nag-decide pa rin siyang gawin yung kanyang gusto. Hindi niya sinunod yung nais ng Panginoon. Remember, Judas, nakasama niya si Jesus ng 3 years. And isa siya sa mga disciple. No? Pero mapapansin natin, isa man siya sa mga disciple, isa rin siya sa mga hindi nakitaan ng pagbabago. So, it doesn't mean na part tayo ng ang tao ay part ng church or active, okay na yon, no? Kung ganun din naman, check natin, right? Confession. Ang confession naman ay ito yung pagsisisi or pag-ask ng forgiveness sa Panginoon na kung saan yung one by one, binibigyan mo ng, Lord, I'm sorry for this sin that I've committed. And on, paulit-ulit. No? Kung yung confession lamang din, yung patayan ng ating repentance, walang kwenta yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus. Why? Kasi, titignan natin, Jesus paid our sins. Amen? And ginawa niya yun once, hindi na yun inulit. Para saan? Magsisi tayo sa kasalanan, and then sundin natin ang Panginoon. When, in fact, dito sa pang-apat, yun yung tinutukoy ng ating Diyos, which is some metanoia, in the Greek word, ng salitang repent. Repent is to change your mind. Palitan mo na ang iyong pag-iisip. Katulad nga nun, sinabi ng Panginoon, repent, for the kingdom of heaven is near. Hindi niya sinasabing magsitalikod na kayo sa inyong mga kasalanan, or mag-umiyak, or magsisilang at gawin yan ulit, kundi palitan yung inyong pag-iisip dahil baliwala ang paghingi natin ng pagsisisi sa Panginoon kung ang ating pag-iisip ay hindi pa rin naman nagbago. No? Kung ano ang nasa isip natin, yun din ang magmamanifest outside. Right? Diba? Kung mapansin nyo, kapag nagugutom ka, naisip mo nagugutom ka, anong epekto sa katawan? Kakain ka, syempre. Merong action kang gagawin. The same thing, gusto ng Panginoon na kung tayo magbabago ng pag-iisip natin, nakikita yun, nagtatransform, merong pagbabago sa ating pagkatao. No? Hindi lang to nananatili sa isipan, kundi nakikita to sa ating buhay. O, yan. So, anong purpose natin? Medyo magulo lang yung background, no? So, to concentrate on God's kingdom invasion of our lives by the transformation of our mind so that we can attack and influence the protected sanctuary of the kingdom of darkness, which is the unbeliever's mind. Marami po sa atin ang hindi pa rin naniniwala. Alam nilang may Panginoon pero hindi nila tinatanggap ang Diyos. Right? Matagal na silang nakakarinig ng salita ng Panginoon at the same time hindi pa rin nila tinatanggap ang Panginoon. And ang nakakalungkot, marami pa rin ang na-save, yet ganun pa rin ang sistema sa buhay. So ano ba talaga yung nais ng Panginoon sa atin? Diba? Ito yung pinakamahalaga. Kung bakit hindi lamang namatay ang Panginoon para sa ating sa kaligtasan natin, kundi meron siyang daladalang mensahe para sa ating lahat. Kasi kung yun lamang yung dahilan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus at tayo'y naligtas lang and then bumalik siya sa langit, after all, anong mangyayari sa atin kung wala tayong naintindihan kung bakit natin siya tinanggap? Amen? So, ayan. So, balikan lang natin. Ayan. Pasensya na sa medyo magulo ang ating PowerPoint. So, Kingdom Invasion, ito yung ating mga series. So, series number 1, This Mountain is You. Okay, ito yung last week na topic natin, This Mountain is You. Kung meron mang humahad lang sa iyong pagbabago, marahil yung sarili mo yon. Okay? Huwag nating isisi sa iba kung bakit ganito tayo ang sistema ng buhay natin. Well, tignan natin ang ating sarili. Examine natin, bakit nga ba hindi pa rin ako lumalago? Or bakit nagstay pa rin ako sa ganito? So, let's check na ito pala yun. Ako pala yun. Yung mountain na yun. Na kailangan mag-move. Okay? And today, from 0 to 1. Oh, title daw yan sa isang book. Well, nung tinignan ko nga, tama nga naman. Isang title yan sa book and ginawang title natin sa series natin ngayon.
So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. And next week, honest lie. Okay? Honest ako, pero liar din. Medyo malalim. Ano yun? Honest na sinungaling. Well, malalaman natin yan next week. And then, language of our thought. Yan yung panghuli. So, ano nga ba yung language ng ating isipan? Ano nga ba yung ibig sabihin? So, lahat ng yan, nakapaloob sa ating tema ngayong buwan. And, yan, abangan nyo lang. So, patuloy po tayo. So, ating title ngayon is From Zero to One. So, anong kinalaman nito sa ating pag-uusapan? Kung mapapansin nyo, meron dyang button na, familiar ba sa inyo kung ano yan? Yan, power button. Okay. From 0 to 1. So, let's start. Kapatong-patong ah. So, Matthew 16:18, sabi dyan, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of Hades will not overcome it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So, ayan, sinabi ng Panginoon, nung pinausap niya si Peter, who am I? Sino ako? And sabi ni Peter, you are Christ, the Son of the living God. And sinabi nga ng Panginoon sa kanya, then I tell you, Peter, that on this rock I will build my church, and the gate of Hades will not overcome it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, but whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So, mayroong binigay sa atin ng Panginoon. And alam ba natin kung ano yon? I will give you the keys of the kingdom of heaven. So whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth, heaven will loose it. So ano tong mga susi na to? Ito yung ating tatalakayin ngayon para maintindihan natin kung paano maging effective. Hindi lang sa pagiging palasimba, kundi paano maging effective as a living sacrifice na namumuhay para sa ating Panginoon. So, sa ating first point, sabi dyan, God invaded and worked out our zero life. Amen. Dumating ang Panginoon sa buhay natin and He invaded us from na tayo na mga walang, alam mo yon, nothing. Wala tayong kabuhay-buhay. No? Niligtas tayo ng Panginoon sa kasalanan upang bigyan ng bagong pag-asa. And sabi niya dito sa Isaiah chapter 64 verse 6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins have swept us away. So kung titignan natin yung ating kabutihan o yung ating mga ginagawa in life, basura sa paningin ng Panginoon. Sabi dyan. No? And then, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Sweep us away. Parang putol yun ah. Okay. Dahil sa ating karumihan, sa ating kasalanan, tinalikuran tayo ng Panginoon. Ganun kalala yung ating karumihan sa harapan ng Panginoon. Amen. And yet, sabi sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His own love for us, that while we were still sinners, Christ died for you and I. Amen. Purihin ang Panginoon dahil sa kabila ng yon, nagkamali man ng tao, ngunit dahil sa pag-ibig ng Panginoon, dahil mahal tayo ng Diyos, siya'y namatay at nabuhay muli para sa ating lahat.
So ano nga ba talaga, bakit nga ba talaga nagpunta ang Panginoon sa atin? Remember, nung si Adam and Eve ay inutusan ni God, sabi niya sa Genesis na, let us make man in our image, in our own likeness, and let them have dominion over the earth, over the fish, over the birds, and all the living things that creeps upon the earth. So meron tayong assignment. Ang tao binigyan ni Lord ng assignment. And yet, yung tao nag-fail, so nawala yung authority na yun sa atin. So God, nung dumating si God, nirestore niya yun. At dahil doon, tayo'y makakabalik sa presensya ng ating Panginoon. No? Wala nang gap. Okay? And that is, God gave us authority to start from 1. From 0 to 1. No? Nung tayo walang-wala, alam naman natin that without God, we are nothing. Amen. But then God gave us, He gave us the right to become His children. So God gave us the authority to start from 1. Okay, balikan natin yung Matthew 16:18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of Hades will not overcome it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So ano nga ba itong mga susi na ito? So pag-usapan natin. What it represents. Okay. Gulo. So, number 1 dyan, yung authority. Pag pinag-usapan natin yung susi, it gives you authority of something. Okay? Also, it gives you access. Access. So, kasi kung wala ka naman talagang susi, ano, pwede mo bang i-access yung, like, for example, yung sasakyan? Di ba hindi? Ownership. Another thing is control. Authorization, power, and freedom. So ano tong susi na to? Naintindihan ba natin kung ano itong mga susi na to? And I will give you the keys of the kingdom. Whatever you bind, or sinasabi ni Lord, whatever you access on earth will be accessed in heaven. Whatever you close will be closed in heaven. Ano to? Now, itong mga susi nito ay katulad ng principle ng meron si God sa kanyang word. Ito yung mga word ni God. Sometimes, nagagamit ba natin itong mga key na to? Kasi isa sa mga key na meron na represent ni God is forgiveness. One of the key, example, is forgiveness. Why? Sabi doon, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ang sabi ni God, if you don't forgive your brothers, God will not forgive you. Right? Kung di mo kayang patawarin ng iyong kapwa, the same, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Kung gusto nyo ma-bless, then, sabi ni Lord, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Now, paano ko mararanasan na ako naman ang i-bless ni Lord? Simple lang. I will bless those, diba? God will bless me, for I bless those people na nasa paligid ko, but then I will pray for those who curse me. Sabi ni Lord, the vengeance is mine. So kung gusto natin makaranas ng blessing, ibahagi natin kung anong meron sa atin. Bless natin ng iba. Okay? So, ayan. And the key represents power. Sa Acts 1:8, sinabi ni Lord, and I will give you power. Nung paakyat na siya. And what is that power? That power comes from the Holy Spirit. Nung niligtas tayo ng Diyos, we have been marked by the Holy Spirit. Ang tanong, are we communicating sa Holy Spirit?
Some Christians hindi alam ito. 'Di ba? Meron tayong power. Katulad ng nakikita natin kanina, yung power button. Yung power button, meron yung access sa power. The same sa atin. God is powerful, the Holy Spirit is powerful, but magiging powerful lang ang Holy Spirit until inactivate or in-enable natin yon. The same thing dun sa power sa ilaw. Merong power yan, alam natin yan. Pero hanggat hindi mo pinipindot, walang liwanag. Hindi yan ma-activate. So yung kinayan, for us to experience power and transformation sa buhay, kailangan nating i-activate yung power na yun. At kasama natin yung Holy Spirit. Nasa sa atin yun. Inaantay lang tayo. Yung Holy Spirit, hindi po yan magte-take over. Ang sabi sa Bible, the Holy Spirit, the Paracletos, a helper. Meaning, pag hindi mo kaya, merong kakatuwang Holy Spirit. Tulungan mo naman ako. Right? Naaalala ba natin siya? Si Jesus nasa heaven na. And ang narito ngayon ang Holy Spirit. So para magtagumpay tayo sa buhay, at hindi na katulad nung dati na dinaranas natin last year, gusto natin ng pagbabago this year, then, commit natin yung ating sarili kay Lord. Amen? Commit natin yung buhay natin sa Panginoon na kung saan, yung mga plano natin ngayon, wag nating gawing plano lang. Kung ano man yung naiisip natin, kung negosyo man yan, or sa career man yan, kung meron ka mang plano mag-exam at gusto mong may pasa yung exam na yon, then, gawin mo yung best mo. Then, ask God. Diba? Hindi naman mag-fail si God kung nakikita niya. Right? Kung nakikita niyang ginagawa mo ng tama, why not? So, hallelujah. So, ano yung pinapakita niyan? We are from nothing, and God brought us to something. From nobody to somebody. No? Sabi ni Lord, abide in me, and I will abide in you. Because apart from me, you can do nothing. Kahit anong gawin natin, kahit anong ma-reach natin, kahit anong makuha natin sa buhay, it is still zero without God. Naalala nyo yung nangyari nababalita sa news. Yung nangyari sa California, sunog. Sa Hollywood. And most of those people na nakatira doon, mga celebrity. Kilalang tao sa Amerika. At sa isang iglap na sunog lahat yon. Why? The same God na nagbibigay ng biyaya sa tao. In an instant, the same God pwede niyang bawiin. He allowed it. Kung remember Job, si Job meron at nawala. Sabi ni Job, you give and you take away. Blessed be your name. So kung ano man yung nais natin, let's focus on the Lord. Continue lang tayo to move forward. It's January 2025, no? Dumating tayo sa taong ito, maraming plano ang Panginoon. So huwag nating sayangin, no? Yung bawat oras. Time is gold. Time is power. Kaya gamitin natin yung oras natin. Hindi sa mga walang kwenta, kundi gamitin natin sa makabuluhang bagay para sa ating Diyos. Amen? Praise God. So, hallelujah. So sa ating application question, hindi. Ayan. So anong keyword ang narinig mo sa from 0 to 1? And second, meron ka pa bang maling akala sa iyong belief? Kaya 0 pa rin ang iyong Christian life? Right? Yung example last week, sa aking pagkatapos,
An example na yung kotse, binigay niya sa'yo ni Lord. Meron na susi. Pero yung coaching yun, hindi gagana hanggat hindi mo ina-activate. So merong susi. Para ma-activate natin yung power o yung biyaya ng Panginoon sa buhay natin, kailangan nating i-activate yung susi na yun. Yung susi ng mga salita ng Diyos, yung principle behind dun sa mga word ni God na ipapamuhay natin. So, excited ba tayo na this year, merong magiging malaking pagbabago sa buhay natin? Amen! Praise the God! Dahil yan naman talagang goal natin na day by day, meron tayong changes sa ating life na nag-grow tayo. Hindi tayo stagnant Christian. So, amen? So, tayo po'y manalangin. Praise the Lord. Dakilang Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay aming tinataas, pinupuri, pinasasalamatan dahil sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Diyos, na patuloy na nagmamaliw, Panginoon, patuloy namin nararanasan. Araw-araw, Panginoon, yung protection mo, Lord, yung iyong paggabay, yung iyong biyaya, kahit saan man kami naroon, saan man kami nagpunta, Panginoon, nariyan ka, kasama namin, Lord. Lord, patuloy mo pong ipalaala sa amin na nariyan ka, Panginoon. Nandiyan ang Holy Spirit to guide us, to help us, Lord, our counselor, to teach us, Lord God. Sabi nga, Panginoon, na He is our teacher. Kung ano man yung mga bagay na hindi namin maalala, Panginoon, ipapahalala ng Holy Spirit sa amin, Lord. Kung ano man yung mga word mo, Lord God, na hindi namin maibanggit, Panginoon, ang Holy Spirit will help us, Lord God, to remember those. So, salamat, Panginoon, dahil sa biyayang ito, sa binigay mo sa amin, yung susing ito, Panginoon, kung saan ay gagamitin namin ng buong buo, Panginoon, na hindi na same ng last year, hindi na same ng mga nangyari before, but we are excited, Lord God, dahil we know that we're going to experience more, we're going to experience, Lord God, yung pinaka-best, Panginoon, this year, Lord God, and for the years to come, Lord God. Thank you. Bless us, O Lord Jesus Christ. And those, Panginoon, na mga kasama namin na wala, ingatan mo sila, kung nasan man sila ngayon. Lord, I pray for them, for their protection and guidance, Lord God. At makakauwi sila ng ligtas at payapa sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pagbalik dito sa Metro Manila. Ganon din sa amin na narito, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon, ng yung mga salita, hindi lang po, Panginoon, kundi yung mga purpose mo for us, Lord God. Marami kaming plano sa buhay, yet your purpose will prevail, Lord. And I pray, God, na we're going to glorify you, Lord God, ma-honor ka namin in everything that we do, dahil yun naman ang nais mo para sa amin lahat. Thank you, Lord Jesus Christ, and all this we pray, we ask in your holy and mighty name, Lord Jesus. Everyone will say, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah.